masyadong maganda, kailangan mag-perform. Kasi ito naman namin pinag-uusapan eh. Di po ako, sabi ko mo. Pag maganda, hindi mo mga artista. Pag maganda, magsasalita, lalakad na agaw, alis. Si Angel Roxy, dumating ang ganda. Skills, pak, alis. Sige alis, dumating ang ganda. Skills, pak, alis. Ako, may choir, may orchestra. Pag maganda ka, kailangan magpatutuo kang may tali. Pero ako na, hindi. Kasi nag-perform siya ng Catherine Bernard. Kasi pag maganda, magpa-perform din. Kaya after ni Catherine, vice ganda. Alam po mga kapamilya, nakakatuwa po dahil kahit anong nangyari sa Pilipinas, kahit anong sakuna, kahit anong dilubyo, kahit anong hindi masyado magandang nangyari, lagi ang mga Pilipino ay nakakakuha at nakakaisip kong dahilan para magsaya, magtipon-tipon, magsama-sama, tumawa, kumalakhap, at maging maligaya. Katulad nila ngayon, kapaskuhan, kahit ano pang mangyari, tuloy ang Pasko. Alam niyo so much. Kahit ano pang mangyari, magkabagyo, magkabaha, magkaroon ng revolusyon, magkaroon ng dimahan, tuloy ang Pasko. Kasi ang Pasko ang pinakamahalagang okasyon sa buong mundo, sa buong taon. Itong pagdiriwang na ito ay natin ng mga bata, ng matanda, ng mga girl, boy, bakla, diba? Hindi talaga inaantay natin eh. Kaya kahit anong pang nangyari sa Pilipinas, makakaasa tayo. Tingnan niyo po, maging espesyal ang Pasko. Dahil gusto natin. Dahil ang Pasko ay wala naman sa paligid. Ang Pasko ay wala sa simoy ng hangin. Ang Pasko ay nasa puso ng bawat. Itong taon na ito, isa ko sa pinakamasasayang Pasko ko dahil umuwi namin mula sa Amerika. Nandito nga siya. Nasa taas yata. Kasi wala siyang dito. Nandito sa nanay ko. Ayan! Kaya special ang Pasko ito kasi makakabili ko ang nanay ko ngayon sa kapaskuhan sa bagong taon. Kahit naman alam ko na hindi ako ang dahil nakapag-uwi niya. Umuwi niyo yan kaya manaylan lang dahil gusto niya makita siya ang binigil sa concert. Ipapasalamat ko na hindi hihil. Naging dahilan siya para uwi namin ko ng pitahan. Ganyan namin, mabait yan, talanti lang. Ano naman namin kasi ito yung bright tayo. Oo, nakakatuwa. Naalala ko dati ng mga panahon hindi pa kami masyado nakakaluwag-luwag na pag-ibig. Ang sikis ng kailangan ng Pasko namin, di ba? Dati nga wala pa kami Christmas tree. Kaya nung nakaipag-ipon ako, sabi ko na, ibili ko ng magandang Christmas tree para sa namin. Kaya nung nakaipon ako, pumunta ako sa mall. Bumili ko ng 7 feet na Christmas tree. Hindi ko ng bahay namin, kailan ko na. Sabi ko, ba't umiyak? Di ko naman masaya. Sabi mo, 5 feet lang ang bahay. Kaya yung Christmas tree, nakabalungkot, star na sa ang importante, may Christmas tree tayo. Diba? Ipinundar ko doon, 7 feet, nakalimutan ko, 5 feet lang pala bahay. Nakakatuwa. Tapos dati, tutuwa ako sa nanay ko kasi lagi siyang may dahilan para makapaghanda, may paraan para makapaghanda, kahit hindi naman kami mayaman. Kaya ang mga Pilipino, mayaman o mahirap, may handa sa Pasko. Kahit ano lang, basta may handa. Diba? Totoo, lalo na kami cake. Kaya naman mga Pilipino eh, diba? Repolyo, tutulusan ng hotdog, handa. At sa Pilipinas kami ng nanay ko, ng katuway nanay ko, lagi nga handa namin, spaghetti at saka lumpia. Sabi ko, bakit lang spaghetti at saka lumpia? Kasi para matipid, iisa lang ang sauce. Sa Pilipinas lang nagsosos ng ketchup sa spaghetti, alam mo yan. Sa Pilipinas lang, ang sarap-sarap kaya ng spaghetti pag ang sauce ketchup. Diba? Kaya bata pa lang ako, alam ko ng bakla ako. Paborito kong ketchup, papa.
Sa pagubyaw! Eh, hindi ako nabigyan ng tatay ko. Papaketchup talaga ang gusto ko. At sa sobrang gusto ko ng papaketchup, hanggang paglaki ko, nadala ko ang gusto ko sa papa. Sabi ko, hindi pa sa department store, sa grocery, ang mura-mura ng papa. Sa labas, ang mahal. Samantalang sa loob ng grocery, ang lalaki ng bote. Sa labas, ang liliit. Hindi ko naman paglabawan ng bote. Kasi binibenta namin yun ng mga bata. Pagtapos na pag wala ng ketchup, nililisan sa binibenta namin yun. O ang kapalit ng cheese cards. Kasi naiyaman ako. Hindi ko na-enjoy yung life. Sarap-sarap ko yan. Oo, masarap ang buhay namin. Kaya lang isang beses, nalungkot din kami kasi yung tatay ko na tulong. Kaya nung... Tapos na ang iyakan. May surprise ko lang. May kurot, pero hindi natin siya masakit. Ito ang nalala. Malungkot kami dati kasi nakulong yung tatay ko. Kasi dahil nakagawa siya ng isang karumal-dumal na krimen. Ang kaso mo po ay jaywalking. Kaya kasi sa airport na niyo. Kaya nagagawa. Yung nabundong aeroplano na sa pagtawid. Sabi sa namin, tay, kailan ka ba lalaya? Sabi niya, baka December. Sabi niya, bakit December pa? December pa kasi nilalabas ang parol. Kaya yung mga 3 weeks, babalik ako. Bakit? Nilipit na ang parol. Kaya masaya talaga kami. Alam mo sa Pilipinas, di ba? Maraming malungkot pang Pasko. Tinanong ko mga, bakit kayo malungkot ang Pasko? Kasi wala nanay ko, kasi wala tatay ko, kasi wala kapamilya ko. Alam nyo, malungkot kung sa malungkot, pero dahil Pilipino tayo, marami tayong paraan para makabawi ng saya mula sa lito. Diba? Kahit kung wala ang kapamilya natin totoo, para maging masaya tayo, makakahanap at makakahanap tayo ng kapamilya natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa mga bituin na pinanonood natin. Lagi tayo ng mga kaibigan na pwede natin sandalan ang mga tunay na pamilya. Parang ako, pag wala si nanay ko, si Chris Aquino ang pamilya. Parang natin yung asawa ko niya. Nakakatuwa kayo. Pero si Chris Aquino, tingnan mo, doon ko namalaan, doon ko napatunay na mayaman, mahirap, pwedeng maging masaya, at may dahilan din paminsan-minsan para kalungkot. Yung sa akin ang pag-usapan ni Chris, isang beses daw, iiyak siya. Sabi niya, it was a lonely night. I was inside my room. I forgot to close the door. Then Bibi came in. Then Bibi asked me, Mama, are you crying? I said, no, Bibi. Mama is just a bit sad. Go na Bimbi. Go back to your room na Bimbi. Then Bimbi asked me another question. Sabi ni Bimbi, Mama, I've got one more question. Sabi ko, what? Mama, kambing ka ba? Pero mahal na mahal ko si Chris. Alam mo, lagi akong nanonood ng Chris TV. Kasi di ba lagi sila kasi sa Kaya siguro ko na kaibigan ko yung lolo ko.
Darla. Diba? Si Darla, alam niyo ba, bakit siya pumasok ng Miss TV? Ang payat-payat na yun. Pero dahil kalarapan niya nakaharap sa restaurant, lumaki na ng lumaki. Pero sumexy naman. Ayaw na targets. Sumexy si Darla. Tapos naman si Chris yung kakain. Ang sarap, Darla, yung finish na. Kasi lahat na lang pinapin ng restaurant, si Darla kumulos. Darla, sige na, yung finish na plate na. Si Darla, pag yung plato, kinain. Nung isang araw, maniloko nila si Darla. Darla, sabi ng management, kailangan ka daw ilipat ng assignment. Sabi ni Darla, saan ako, ma'am? Ilipat niyo na kay Kulina. Sabi ni Darla, ayoko po, ma'am. Why? Baka wala na po akong makain din. At chinelas ang kalimutan. Tingnan nyo, ang sarap sa pakiramdam, lalo na sa pakiramdam ko na sa puntong ito na may mga pinagdadaanan tayo, tumatawa kayo. At maraming salamat. Nag-ilan naman ang mga kapamilya natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa Samar, sa Jensen, sa Cebu. May mga problema kayo. Kahit kayo nasa dito, may mga problema kayo. Wala yung kahit sa dito. Pero kahit ang problema pa yan, tayo mga Pilipino, tatawanan lang natin. Sasabi na po ito ng mga Pilipino ay lagi na kami, dahil tayo ay sadyang masayahin tao. Masayahin nga ito mga Pilipino. Ang mga larawan ito ng pagpapatunay kung sadyang masayahin. Lahat po ng mga larawan na yan, nakuha pagtapos ng mga sakuna. Pagkatapos ng nalindol, pagkatapos ng laha, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng digmaan, pagkatapos ng pagsubok. Pero lahat sila nakangiti. Lahat sila nakalimutan may nangyari na hindi maganda. Lahat sila masaya. Wala na siyang umiiyak. Lahat na lang masaya. Sinasabi na mga kanya kasi daw, ang mga Pilipino ay masaya ang tao. Para sa akin hindi lang. Tayo mga Pilipino, pinipili natin umiti hindi dahil sa masayahin tayo tao. Tayo ay laging nakangiti dahil matatag at malalakas ang pananampalataya natin. Hindi tayo umiti dahil may nakakatawa. Umiti tayo dahil tayo ay masaya. Tayo ay masaya dahil sa kaiguran ng mga puso natin, alam natin may kakapitan tayong pag-asa. Alam natin may pag-asa dahil mayroong nagmamahal sa atin na pinananaligan natin at may malakas tayong pananampalataya. Kaya kapit ng Pinoy, lahat ng yan matatapos at nasisiguro ko, lahat yan magbabalik sa ayos. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos.